Nakita nyo na ba yung sarili nyo sa salamin? Kanina bago kayo umalis. Ano itsura nyo? Pogi, no? Ang ganda. But I want you to imagine yourself. Imagine yourself, puro kayo mata. Or imagine yourself, puro kayo tenga. Imagine yourself, puro kayo ilong, puro kayo kamay, puro kayo bibig. Kanina yung mga reaction, sabi mo, Basta tingin nyo ba, maganda tignan pag puro mata, pag puro tenga, pag puro ilong, pag puro bibig. Hindi, di ba? Hindi. Now, hindi siya maganda. Hindi talaga siya maganda tignan. At for sure, hindi din natin magagawa yung kailangan natin gawin. Hindi din magpa-function yung body. Kasi kung puro kayo mata, iba-iba na yung tinitignan ng mata nyo. Di ba nahihilo na talaga kayo? Kasi ang intended number of eyes lang talaga ng tao ay 2. Otherwise, pag ang mata nyo nandito, imagine yung utak nyo ang daming tinitignan. Litong-lito na rin talaga sa buhay, di ba? Hindi ko na alam saan ako nakatingin. Sa tingin nyo makakarating kayo sa paroroonan nyo pag ang dami nyong mata? Sa tingin ko hindi. Hindi tayo makakarating. Right? So the human body is made up of different body parts. And all parts, they were there for intended purposes. Naniniwala ba kayo doon? Did you know, alam nyo ba, kung ano yung pinaka-smallest part ng body, organ and body part natin? Any idea? Good guess, pero hindi po. Bone, anong bone? Anong klaseng bone, Pastor? Tama yung bone pero alin dito? Alin sa structure ng bones natin? Ha? Ayoko nang banggitin. Anyway, so in terms, tenga, sige, tama, tenga, malapit na kayo. Nasa tenga. Okay. Actually, in terms of body parts po, so ang pinakamaliit is the stapes. Yun yung natin. Buto sa middle. Yes. Opo, sa middle. And that functions as, nire-receive niya yung vibration para makarinig tayo. It is needed because it is critical sa hearing process. Pag wala yan, hindi kayo makakarinig. So imagine, napakaliit, pero ang ng function. Yung function niya is very critical sa hearing process. And in terms of the organ, ang pinakamaliit po is yung pineal gland. Alam niyo kung saan siya natatagpuan? Yung pineal gland. Yung pineal gland po nasa brain natin yan. Yan. And ang pinaka-purpose niyan is mag-secrete ng melatonin. Ang melatonin po ay kailangan natin para tayo ay makatulog, yes. Di ba yung iba nga nagme-melatonin, lalo na pag night shift ka, or di kaya parang you're having hard time na makatulog, nagme-melatonin, no? So, ang pineal gland po, ang kanyang function is produce ng melatonin sa ating katawan para yung internal body clock natin, mag-signal siya na, okay, inaantok ka na, you have to sleep. And then, okay, it's time to wake up, siya yung gigising sa atin. So imagine without a pineal gland, sa tingin nyo makakatulog kayo? Sa tingin nyo makakatulog tayo? Of course not. Diba? And ano yung magiging effect nun sa atin? Hindi tayo makakapag-function ng maigi, hindi tayo makakapag-isip kasi puyat ka, masakit ulo mo, and distracted ka, hindi ka makapag-focus kasi nga yung brain mo ay hindi healthy. So, same goes with the church. Alam niyo yung topic ko po ngayon, narinig na natin to Madalas na natin to naririnig. Pero I always believe na ang gamot sa kalimot ay paalala. Yes. Same goes with the church. God has given every believer a gift. Yan. Yung mga gifts nun, different gifts
And through the Holy Spirit, the purpose of those gifts is to edify and to empower the church. Now, matatagpuan po natin ang ating topic for today sa Book of 1 Corinthians chapter 12. Sam, pwede ba kitang anyayahan dito sa harapan? And everyone, okay lang po ba tumayo tayo bilang paggalang sa ating salita ng Diyos, sa pagbasa ng ating sa pagbasa ng salita. Medyo mahaba po ito. But kung meron kayong mga Bible, please open sa Book of 1 Corinthians chapter 12. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon tayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo nailigaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang Espiritu nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon, para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, iisang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkaloob sa iba na mananampalataya sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala at kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsasalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang pinasaya. Si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu, upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Ngunit sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Nawala ako. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan.
Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa ngang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit sa pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siyang nating higit na pinahahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi sa halip ay malasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Ngunit nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga pagpapagaling ng mga may sakit, mga tagaptulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Tunay nga pong ikaw ang dakila, ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng aming papurit pagsamba, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon, at sa mga oras na ito, patuloy mong buksan ng aming puso't isipan. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon, and we believe that you will reveal yourself today, Panginoon, and your words, Father God, i-reveal mo po ito sa amin, Panginoon. Hayaan mong matuto kami, Panginoon. Inspire us with your words, correct us with your words, Father God, and teach us, Panginoon, how to be a good steward of the gifts that you have entrusted to us, Panginoon, and to act as one, as a body of church, Panginoon. We praise you, God, we thank you, and we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Salamat, Samuel, reading our text sa umagang ito. Alam niyo po ba, nung tinap ako ni Pastore din, sabi ko, dapat 16 yun, Pastor, na dapat last week. Sabi ko, Pastor, ano na lang, November 23 na lang. Hindi ko talaga din alam kung ano yung itatopic ko. Tapos binigyan niya ako ng parang team na susundan. Sabi niya doon, nakalimutan ko yung exact verbatim, pero ang team na gusto is yung Spirit, Holy Spirit and yung power ng church. Okay, sabi ko, sige po. Then I pray to God, Lord, ano ba? Sabi ko, ano ba? Ano nga ba? Ano nga ba? Ayun. And then, actually, hindi ko talaga siya naisip, pero ito yung binigay sa akin ng Panginoon. And then, humingi pa nga ako ng confirmation, Lord, ito ba talaga yung gusto mong iano ko? Kasi sobrang ano na ito cliche na ito Kumbaga parang, alam naman na nila to. But again, ang gamot nga sa kalimot ay paalala. At ang topic po natin today ay pinamagatang, teka lang, ayaw na naman yung gumana. The power of diversity in unity. When we say diversity, ang ibig pong sabihin ng diversity ay pagkakaiba-iba. Yan, di ba? Every time na naririnig natin yung diversity, parang na-associate natin siya sa iba't ibang lahi, di ba? Pag United Nations Month, ayan, di ba? Cultures, traditions, di ba? Ano pa yung mga beliefs natin, may kanya-kanya tayong paniniwala. And I believe sa loob ng church na ito, no, tayo as a Christian, even though we believe si Jesus Christ as our Lord and Savior, meron pa rin tayong pagkakaiba-iba. Tignan nyo yung katabi nyo. Kamukha nyo ba? Gulat kayo pag kamukha nyo yan. Diba?
maybe may resemblance, lalo na pag magkamag-anak kayo, no? Pero kung hindi talaga kayo magkaano-ano, of course, you are totally different from one another. Diba? And of course, pag-uugali, diba? Iba yung ugali mo, iba yung ugali niya. Ikaw, medyo mabait ka, siya, super bait. Diba? Super bait, diba? Ikaw, tahimik ka, siya naman, medyo ma-PR, diba? Gusto yung usap. Yung iba naman sa atin, nonchalant lang, no? Parang walang pakialam, pero deep inside, meron naman, di ba? Caring and thoughtful pala. Yung iba naman sa atin ay, expressive ng kanilang nararamdaman. So, doon pa lang, no, makikita talaga natin na meron na talaga tayong pagkakaiba-iba. And then, na-curious lang ako, tinanong ko si ChatGPT. ChatGPT, bakit ba madalas ayaw ng tao yung pagkakaiba-iba? Ano ba problema sa pagkakaiba-iba? Ang sabi sa akin ni ChatGPT, actually, wala namang masyadong problema. Nagkakaroon lang daw ng problema kasi pag merong bagong ina-adapt. Ayan. So, bagong adjustment ulit. Diba? Okay. So, there's nothing wrong dun sa fact ng pagkakaiba-iba natin. But, nagkakaroon tayo ng disconnect when it comes to adjustment. Doon na nagkakaroon ng medyo hindi pagkaka-align. Diba? The way we adjust to each other. And I believe that God is intentionally speaking to us as a church and as an individual. Now, nabasa natin kanina sa 1 Corinthians 12, hahatiin natin to, yung 12:1 to 11, and then 12 to 26. Verses 12 to 26. Atin mo nang alamin, saan ba let us understand first. Understanding spiritual gifts. Now, first question, what are spiritual gifts? Ano nga ba yung mga spiritual gifts? When we say spiritual gifts po, these are the special abilities given by the Holy Spirit for service and building up the church. Okay? Sino daw po ang nagbigay? Ang Holy Spirit. So, in Tagalog, ang banal na Espiritu Santo. Si Holy Spirit ang nagbigay. At ano yung purpose niya? For service and for building up the church. Now, what are the different kinds of spiritual gifts? Kanina na natin yun, di ba? Nabasa natin dun sa 1 Corinthians 12. May iba't ibang uri daw ng mga spiritual gifts. Ano-ano yon? So, merong wisdom. Ayan. Ano yung wisdom? Wisdom. Hindi, iba. Wisdom, no? Ano pa? Knowledge. Ito, karunungan. Faith. Healing. Miracles. Prophecy. Discernment. Gifts of tongues. And interpretation of tongues. These are the gifts na nabanggit kanina nung binabasa natin yung 1 Corinthians 12. And sabi doon, di ba, ang banal na Espiritu Santo ang nagbigay ng mga ito. So, ibig pa lang sabihin, ito siya. Ayan. So, kung ang banal na Espiritu ang nagbigay, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mamili. Diba? Hindi tayo yung namili noon kasi nga gift siya eh. Ikaw ba, pag nagbigay ka ng regalo, or ako, kunwari si Brother Nad, bibigyan ako ng regalo, may option ako to ask him na, uy, ito yung gusto kong regalo. Pero again, diba, most likely, pag nagbibigay tayo ng regalo, hindi natin tinatanong yung bibigyan natin, diba? Kusa lang natin siyang bibigyan kung ano yung gusto ng puso natin para dun sa tao na yon. Same goes with the Holy Spirit. Hindi tayo tinanong ng banal na Espiritu Santo kung, alin dito? yung gusto mo, mamili ka. Alin dito yung gusto? Hindi. Diba? Hindi. But,
It was freely given to us by the Holy Spirit. Again, para daw saan? For the service and for building up the church. Now, let us understand that God gives different gifts to different people. And no gift is greater or lesser than the other. Tandaan po natin yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi maraming mga kapatiran sa pananampalataya, no? Na, eto napapansin ko lamang po, no? Wala pong problema kung alam natin kung ano yung gift natin. But some of us here, I also believe na nag-i-struggle pa kung ano yung gift nila. Right? Kasi I had those phases. I had those times. And right now, I can say that na I'm still discovering na, Lord, ano ba yung binigay mo sa aking gift? And I want to understand. Diba? Some of us here, alam na nila kung ano yung gift na meron sila. No? But for those people, for those believers na hanggang ngayon ay nagsisik pa rin or inaalam pa rin kung ano yung gift na binigay sa kanila ng Lord, that's okay. That's okay. We have to understand that no gift is greater or lesser than the other. Di ba sinabasa natin kanina, sabi niya, hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi niya kailangan ng kamay. Tama po ba? Same goes with us. Some of us here merong gift ng healing. Some of us here merong gift ng prophecy. Some of us here binigyan ng gift na ang tawag dito, with wisdom, with discernment. Diba? Pero hindi ibig sabihin na yung mga taong binigyan ng wisdom at yung mga taong binigyan ng faith ay mas lamang na yung may wisdom kaysa dun sa may faith. Hindi po. Pantay-pantay yan. Pantay-pantay yan. At alam ng Diyos kung paano tayo mag-work or mag-collaborate. Meron ka palang wisdom, ako meron akong pagpananampalataya. Sige, mag-collab tayo, tignan natin kung anong magagawa natin dito sa gift na meron tayo. Isn't that amazing, church? Diba? Imagine, okay, ikaw kapatid, meron ka palang gift of, gift of miracle. Diba? O ako parang, hindi parang, alam ko, binigyan ako ng gift of healing. Let's work together. At tignan natin kung ano yung amazing or ano yung malaking bagay na pwede nating magawa. To serve the Lord and to edify the church. Isn't that amazing? Di ba mas maganda yun? Kesa sa, healing ka lang pala eh. Ako gumagawa ako. I can do miracles. Diba? No. Ano mas gusto natin? Diba mas gusto natin yung isa? Mas gusto natin alamin na, Lord, eto palang kapatid ko to, merong ganitong gift. Eto, meron akong ganitong gift. How are we going to work together for your glory? How are we going to edify the church? How are we going to be of service sa simbahan na binigay mo sa akin? Right? Tandaan po natin, God gives different gifts to different people, and no gift is greater or lesser than the other. Pangalawang bagay po, where do the gifts come from? So kanina nabanggit na natin that the Holy Spirit is the giver. It is the Holy Spirit. Gifts are not earned or self-generated. Lagay po natin sa utak natin that the gifts, the spiritual gifts, are not earned or self-generated. You know why? Ano po? It's not by performance. Yes, correct. But the reason behind is that so that no one can boast. Para wala sa atin ang pwedeng magyabang na, meron akong gift of wisdom kasi binasa ko na lahat ng aklat. Book of Jubilees, Book of Enoch. From Genesis to Revelation, alam ko na. So, meron akong wisdom. Hindi po ganon. Hindi po ganon yun. Kasi meron mga tao na nabasa na nila yung Biblia,
No, from Genesis to Revelation, pero hindi nabiyayaan ng katalinuhan, hindi nagmamanifest yung fruits of the Holy Spirit. Hindi ko po kayo pinapagalitan, ano? Hindi. It's just a reminder coming from the Lord. And we have to understand and remind ourselves that the Holy Spirit is the giver, hindi po tayo. In fact, we are not deserving to begin with. We're not deserving. It is by grace. Diba? And God is the one who gives those gifts to us. And we have to return the favor para mabigyan ng glory at mapagsilbihan yung church na binigay sa atin. That's the purpose of having those gifts. Amen? That's the purpose. So, babalik lang po tayo kasi baka nakakalimutan natin ano ba yung purpose natin. Bakit tayo nandito? At minsan, nakakalungkot po, no? Nakakalungkot po talaga na sa loob ng church, malaki man o maliit, meron at merong paligsahan talaga. It's an invisible, parang energy na makikita mo na meron talaga magpapaligsahan dyan eh, no? Parang subtle way na may competition. Diba? Ano ba to? Pilipinas Got Talent ba to? Pinasukan natin? Diba? Church. Friends. Brothers and sisters in Christ, this isn't a competition. We are just serving one Lord for one purpose. Hindi po tayo ang magkakaaway-away dito. And those gifts are freely given to us to serve one God and to empower the church, to edify the church. This isn't a competition. Again, this is not a competition. And the purpose, uulitin ko na naman po, to glorify and build up the church. Kailangan ma-instill po sa atin to kasi madalas talaga tayong nakakalimot eh, no? Hindi ko po kayo pinapagalitan. Hindi ko kayo pinapagalitan. Ito po paalala lamang. Ayan. So, ngayon nalaman natin, no, kung saan galing or yung spiritual gifts at ano-ano yung mga spiritual gifts, no? At nalaman din natin na saan galing, ano yung mga spiritual gifts. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano yung importansya? The importance of every gift. Every member has a role and no gift is insignificant. Niwala po ba kayo nito? Amen po ba? Every member has a role. Even yung mga bata sa loob ng simbahan, meron silang papel. Diba? Even yung mga tagalinis, diba? Yung mga usherettes, diba? Kung wala yung mga yan, sa tingin nyo yung mga bisita, pupunta pa? Diba? Siyempre hindi. Nahihiya nga eh. Diba? Sila yung frontliner, nandyan sila para mag-welcome. Diba? And some people think na, yung trabaho ng usherette, parang ano lang naman to, medyo, maliit lang naman to, taga-bati lang kami. Huy, girl, hindi ka taga-bati. Hindi ka taga-bati lang, di ba? You are playing a critical role. Alam mo ba yung first 5 seconds, yung first touch, yun yung pinaka-importante sa lahat. Diba? Kasi kung hindi maganda yung first impression ng mga taong bibisita, do you think natatagal sila hanggang dun sa Word of God? No! Diba? So your role is important. Amen po ba? Kahit hindi ka usherette lang. You are an usher and you are ushering people towards dun sa worship. Diba? And malaking paalala nga dun sa mga diba sabi, for those na nagsasabing marunong sila or they are playing an important or vital role, mas matindi pa nga yung warning dun na binigay eh. Diba? Alam niyo po, mga kapatid, I understand that not every one of us here ay magaling kumanta. Hindi lahat tinawag para sa mag-lead ng worship. May mga tao talagang tinawag for that. Yun talaga yung calling nila. At ikaw, if you're still wondering, Lord, ano ba yung calling ko? Diba?
Continue to seek. Continue to ask the Lord, di ba? Saan niyo po ba ako magagamit? Kasi parang ayoko maging palamuti lang dito sa church. No? So walang palamuti sa atin. Lahat meron. Lahat meron tayong task. And that task is important. Importante po yan. Ako natutuwa ako kay Brother Eleazar. Ayan, yung kanyang ministry, yung anong tawag mo doon, bro? Yun, Prayer Warrior Ministry. Ayan, yung ministry po niya na pinapanalangin niya yung bawat kapatiran. Alam niyo po ba, napaka-importante nun? Diba? Napaka-importante po nun na mayroong taong nananalangin sa'yo. Someone is backing you up. Diba? Sa panalangin. Sobrang halaga nun. Diba? And keep up the good work, bro. And I know that the Lord is happy na ginagawa mo yung ministeryo na yan. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ni Brother Eleazar. Ayan. Now that we know that no gift is insignificant, we also have to remember that differences are meant to complement, not to compete. Amen po ba? Hindi aksidente na magkaiba-iba tayo. Tinadhana talaga at will talaga ng Lord na magkaiba-iba tayo. Alam niyo kung bakit? Para mabigyan ng flavor ang buhay natin. I believe in every kind of relationships. Magkakaiba talaga tayo. And I also believe kahit sa mag-asawa, right? Kahit mag-asawa na kayo ng 25 years, magkaibang tao pa rin kayo. At meron pa rin kayong differences. Marami kayong differences. Kahit sa mga magkakaibigan, di ba? Kahit very close kayo sa isa't isa, pero meron pa rin kayong mga pagkakaiba-iba. But those differences are meant to complement, not to compete with each other. We're not here to compete. Again, mga kapatid, wala po tayo sa Pilipinas Got Talent. Wala pong premyo, ito walang cash prize na 1 million pesos, no? Pero meron tayong premyo. Ano po yun? Crown of Glory. Amen? Those who are humble, those who are meek, those who can finish the task, diba? Yun naghihintay sa atin. And we're not here to destroy each other. We're not here para puksain ang bawat isa. No? Church growth depends on cooperation of all members using their gifts. Of all members po. Of all, not just one, not just two people, but all. Sino po dito ang gusto ng growth? Ako lang? Amen. We want massive growth. Diba? Explosive, exponential growth. Diba? Yun yung gusto natin. And we have to understand that in order to achieve those growth, we have to cooperate with each other. Because all members are significant. And we have to use our gifts. Alam niyo yung pelikulang Voltes 5? Di ba? Yun yung sinasabi nila, let's vote in. Tama? And then pag sinabi na nila yon, meron ng isang mabubuong robot. Tama? At iba-iba sila, meron silang function. Yung iba nasa kamay, yung iba may head talaga. Merong tinalaga as head. At meron naman tinalaga sa kamay. Tama? Merong nagko-control sa paa. Tama po ba? O mga batang 90s dyan. Alam niyo yun? Di ba? Ganun nag-ooperate. Yung ano nila. Yes po. Ganon sila nagko-function, di ba? Even yung Power Rangers, wag kayong di ba? Ganon kasi. That's how they work. Di ba? Ganon. May kanya-kanya silang function. At sino mang leader ng Voltes 5? Ano ba kayo? Power Rangers yung color-color? At yung Power Rangers na lang, alam ko yung black or red. Kung sino man sa kanila, nakalimutan ko lang kasi si Pink ako eh. Joke lang. Kung sino man sa kanila, pero it's either black or si red. Pero ang naalala ko doon, hindi po inaaway ni
Ranger Pink, ni Power Ranger Pink, si Power Ranger Red. Tama? Because they know na kung sino yung leader nila at alam nila kung ano yung function nila doon sa group. Amen po ba? At ganun din dapat tayo. We should know our functions. Meron talagang isang itinalaga ng Diyos. Diba? At yun yung ating pastor. Yun yung ating senior pastor. And senior pastor, of course, it's the Christ. The head of the church is Jesus Christ. And then the senior pastors. And then the administrative pastors. And then yung mga leaders. Diba? And then the associates. Imagine, si pastor, wala na. Nauna na talaga sa langit si pastor. Hindi lang kinaya, di ba? Kasi imagine lahat ng sangay nandun si pastor, di ba? Wala na talaga. And wala pong flavor. Alam niyo kung bakit? Kasi isang utak lang yung gumagana eh. And I believe pag isang utak lang yung gumagana, marami kang namimiss. Tama? Yes, marami kang namimiss. That is why you have your coordinates, you have your associates. Gamitin mo sila. The mark of a good leader is they know how to maximize and utilize their coordinates. Sa loob ng isang company, hindi mo makikita yung CEO na nagde-de-escalate ng isang issue. Alam niyo kung bakit? Kasi merong gagawa niyan. Di ba? Kaya nga merong agent eh. Merong supervisor. Bago pa nga makapunta sa supervisor, may QA pa yan eh. Si QA muna eh. Sa call center, ano po ito set up Sa loob ng call center, hindi si OM ang sasagot ng tawag or si operations manager. Merong mga subordinates, di ba? Sila yung susolusyon doon. Bakit? Kasi iba naman yung function ni OM, iba yung function ni leader. Same goes with the church. Iba po ang function ni senior pastor. So bakit si senior pastor pa din yung naglilinis? Di ba? Bakit si senior pastor yung nagpapakanta? Wala bang tao dyan? Hindi po ako nagagalit. I'm just trying to echo kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin ngayong umagang ito. Again, differences are meant to complement, not to compete. And I believe na ito po yung trajectory ng church natin eh. We are growing, not just in numbers, diba? But we are growing in spirit. Amen po ba? And I believe ang gusto natin is we're not just, to grow in numbers, but to be more mature spiritually. Yun yung gusto nating i-produce na leaders, di ba? Yung mga leaders na hindi lang ampaw, kundi yung malalim sa pananampalataya, yung merong matibay na root, di ba? Yun yung gusto natin, di ba? Amen po. Ako lang ba may gusto? Sabihin nyo lang, amen po ba? Amen. This is what we want. This is what we want. And I know that the Lord wants this as well. That is why nire-reveal niya sa atin ito. Now, honor other gifts, rejoice in other strengths. Again, honor other gifts, rejoice in other strengths. As much as you value your own gift, learn to value your brothers and sisters' gifts. Hindi lang ikaw ang importante dito, kapatid. Lahat tayo importante. The spotlight, hindi lang yan nasa sayo. Huwag mong agawin yung spotlight. Yes, kasi wala sa atin ang spotlight. Diba? Again, pinagkaloob lang sa atin itong karunungan, itong mga gifts na to sa atin to glorify one God and to empower the church. Their gifts are as much as important as yours. Tandaan po natin yan, no? Hindi porket si kapatid ay tagapanalangin lang, huwag mong titignan na lang yun. Malaking bagay yun. Hindi porket ikaw ay
ikaw ay, ikaw ay nasa, tawag dito, ikaw ay parang opening prayer. Wag mong tignan nyo na, taga-opening prayer lang ako. No, you're playing a vital role. Diba? Sa body ng church, you are playing a vital role. Amen po ba? Honor others' gifts and rejoice in others' strength. Sige po. Kanina nalaman natin, we understand. Now that we understand the spiritual gifts, at nalaman din natin kung ano yung importansya nito, let's talk about how to act as one body. Yan. Alam niyo ba kung paano? How to act as one body? Sino nakakaalam dito? I will play you a video presentation. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations. Leave our ego at the door. Keep an open mind. Be physically and mentally present. Ensure everyone has an equal voice. Invest trust to get trust. Step out of our comfort zone. That's a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Ayan. So, how to act as one body? So, kanina, nakita natin sa video, no? Sabi doon, alone, we can do so little, but together, we can do so much. So, how to act as one body? Paano nga ba? Sige, sabi mo kanina, na-figure out natin na meron tayong kanya-kanyang gifts, di ba? Or nagbigay ang banal na Espiritu Santo ng spiritual gifts sa atin. So, first of all, we have to discover. Ayan. We really have to discover kung ano yung gift na binigay sa atin. Binigay sa'yo. Otherwise, lito ka. Pag di mo alam kung ano yung binigay sa'yo, of course, hindi mo rin yun magagamit ng tama at hindi mo rin yun ma-utilize ng maayos. So, we have to discover our gift. Paano po? We have to reflect. We have to pray.
And we have to ask the Spirit to reveal ano yung klaseng gift na meron tayo. If you're still wondering kung ano nga ba yung gift na meron ako, you know what, kanina, habang papunta ako dito, tinanong ko din yung Lord, sabi ko, Lord, saan nga ba ako magaling? Ano pa nga ba yung binigay mo sa akin? Am I doing yung intended na pinapagawa mo sa akin? Or baka nagmi-mirror lang ako? Ba? So yun po yung danger dun eh. If you don't know kung ano yung, hindi mo na-discover kung ano yung gift mo, you tend to mirror others' gift. Tama po ba? Kasi hindi mo nga alam. Diba kung ano yung meron ka. So first things first, you have to discover your gift. I-discover mo yun, alamin mo yun. It's part of your spiritual maturity din. It's part of our spiritual maturity. As a Christian, we have to discover our gift. Kung hindi natin alam, we have to really reflect. We have to ask. We have to pray that the Lord will reveal it to us. And ano pang next? Once we discover it, let's use it humbly. Use your gift humbly. Again, our work for the Lord is never a competition. And our gifts are not meant to prove who is worthy or not. Hindi po yun ganun. Hindi po yun ganun. Serve others without pride or without envy, without jealousy, walang inggit. Let us serve each one of us, no? Without pride and without envy. Again, it's about honoring God, and it's not about our personal recognition. Hindi po yun. Ang success ng church ay hindi lang success ni pastor. Ang success ng church ay success ng bawat isa sa atin. At ang kahihiyan ng isang simbahan ay hindi lang kahihiyan ni pastor. Kahihiyan din yan ng lahat. The same principles when it comes to marriage, ang kahihiyan ng asawa mo ay hindi lang niya kahihiyan. Kahihiyan mo rin. Pero ang honor ng asawa mo ay hindi lang sa kanya. Honor mo din. Another, support others, give. How can we act as one body? Of course, let us support others, give. Even if it's not your forte, or kahit sa tingin mo hindi ka dun magaling, learn how to lend a hand. Diba? Offer yourself. Ano bang matutulong ko, kapatid? You know what, people? Ako na-appreciate ko din talaga yung... Actually, it's an experiment lang. Sinimulan namin yun ni Kim nung November. Di ba napansin niyo po sa WOW Ministry, naglabas kami ng schedule at nag-assign ng iba't ibang tao to facilitate. At first, sabi ko, ano kaya magiging response sa mga nila, baka ayaw nila. Pero you know what, I thank God kasi positive response naman. Diba? I thank God sa buhay nila Ana, nila April, willing pala, di ba? Willing. But again, this is not to put pressure on the people. I really just appreciate yung mga tao. Uy, pwede pala. Okay lang ako, ate. Ganon. Diba? Sometimes kasi ang nagiging hindrance, no? Ito, observation ko lang po. Ito ulit, Again, hindi ko sinasabi na tama. Ito. Pero ang na-observe ko, yung iba sa atin, ayaw tumanggap ng ministry or task. Or ayaw mag-volunteer kasi may notion na pag ikaw yung nag-volunteer, ikaw na yung leader doon. Diba? Nagigets niyo ba ako? So, parang pag ikaw yung nag-volunteer doon, ikaw na yung automatic na magiging leader doon. Diba? So, siguro it's time to break those, that kind of notion. Diba? Feeling ko kasi yun yung nagbablock or parang nag-hold back sa mga tao. Kasi, again, di ba, we have to understand that some of us here are still discovering kung saan ba sila magaling.
Diba? And sometimes putting pressure, okay lang naman, diba? Sometimes putting pressure, it's good. Kasi yung iba na-enable sila, na-empower. But some people, they don't like it. They don't like it, and it's okay. Kasi iba-iba tayo ng pagtanggap ng mga bagay-bagay sa buhay No? But what I'm trying to say is, gusto ko lang i-echo yung natutunan ko, no? Bilang napangasiwaan na mag-handle ng ating wow, let's learn how to utilize people. Kasi paano mo malalaman kung magaling sila doon kung hindi mo sila ipapatry? Tama? How would you know na okay pala sila doon kung hindi nila tinatry? I'm not saying na maging part kayo ng wow or whatnot, di ba? But I am glad na tinutulungan nyo yung ministeryo. Kasi hindi naman ako yung tinutulungan nyo to begin with. It's the ministry. It's for us. Diba? It's for us. And you know what? Ang realization ko noon after, nakahinga ako. Nakahinga po talaga ako. Nakahinga ako. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, hindi ko naiisipin na, alam mo yon na, okay, meron ng magpa-facilitate, diba? So, pwede akong makapag-focus, pwede ko din, alam mo yun, pwede akong maka-attend ng wow, not as a facilitator, but as someone who wants to feed, diba, ng Word of God. Parang gusto ko din naman ma-feel na parang, attendee ako ngayon. Ako yung tinatawag na mag-share, ako yung tinatawag na mag-testimony, ako yung tinatawag na magbigay ng insight. Kasi imagine, diba, ikaw na yung facilitator, ikaw pa sa testimony, ikaw pa sa... wala nang flavor to, diba? Ang pangit na, diba? You see, that's the beauty. That's the beauty of diversity. Diba? If we know how to act as one body, ang ganda Ang ganda po. So, let's support others' gift. No? Avoid causing division, mga kapatid. Avoid causing division. God's math is not division. Alam niyo po kung ano yung math ng Panginoon? Yes, it's multiplication. Avoid causing division. Don't be the reason that your brother's fire will dim. Don't be the one who dims your brother's fire. Amen po ba? Wag ikaw kapatid ang maging dahilan para mamatay yung apoy na meron yung kapatiran mo. Wag ikaw. Kasi hindi nga kayo magkaaway niyan Hindi kayo magkaaway niyan. Magkapatid kayo niyan. And we're supposed to be uplifting each other. We're supposed to be encouraging each other. Di ba yung last na shinare ni Ana sa pulpit pa din? Be an encourager. Be an encouragement. Diba? Hindi porket sintonado siya, sasabihin mo na, bakit hindi ka marunong kumanta? No. Ba't dituruan mo? Diba? Di porket di yan magaling sa ginagawa niya ngayon, hindi ibig sabihin yan, hindi na yan magaling forever. Lahat tayo beginner. Allow yourself to be a beginner. At dun mo nga madidiscover kung ano yung binigay na gift sa'yo Diba? So don't be the reason. Bakit mamamatay yung apoy ng kapatid mo sa pananampalataya? But rather be an encouragement. Encourager. Maging encourager tayo. Maging encouragement tayo sa isa't isa. Diba? If you see someone struggling, ask him, bro, sis, may matutulong ba ako sa'yo? Kung wala, it's okay. It's fine. Baka hindi pa siya ready. Ba? Pag hindi pa siya ready, huwag mong masamain pag hindi sa'yo lumapit. Okay lang yun. At least, ikaw, meron kang ginawang first step. You ask. Diba? Kasi when the time is right naman, lalapit at lalapit yan Kasi meron silang dealing ni Lord. Tandaan nyo we're talking about spiritual. Pag spiritual yan, si Lord ang mag-i-intervene yan. Hindi tayo.
Diba, pwede ka lang makatulong, pero hindi ikaw yung aayos niyan. Pwede kang gamitin ng Lord, pero hindi ikaw ang niyan, ang magmamaniobra niyan. Amen po ba? So let's support others' gift. Let's support each other's ministry. Ayan ha, pinunto ko na po. Let's support each other's ministry. We're not here to destroy or to dim our brother's fire. Wala po tayo dito. Hindi po ganun. Kasi kung ganun lang din yung purpose ng ginagawa natin, tigil na po natin to. Magnegosyo na lang po talaga tayo. Yayaman pa tayo. But no, we know na we are called for greater purpose. It is the kingdom's business. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Doing great pa, doing great. Ayan. And lastly, how to act as one body? Depend on the Holy Spirit. Again, depend on the Holy Spirit. It's just a gift. In-entrust lang to sa atin. At kung sino yung may bigay ng gift na yon, siya din yung magpo-fulfill kung ano yung kulang sa atin. So let's always depend on the Holy Spirit. Depend on the Holy Spirit's wisdom, guidance, and empowerment. Kung hindi mo alam kung paano makipag-work collaboratively sa mga kapatiran mo, then ask. Ask for the Lord's help. Lord, paano ko ba to sisimulan? I wanted to work with them. I wanted this relationship to work. What's the first step, Lord? Hindi ko po alam eh. Diba? Always depend on the Holy Spirit. Always depend. If we lack anything, ask. If we need anything, ask. Ask the Holy Spirit to fill us. Again, the gifts, they come or they are from the Lord. So, sino yung giver nun? Ang Diyos. Sino yung mag-fill nun ng mga kakulangan natin? Ang Diyos pa din. Amen po ba? In conclusion, actually patapos na po tayo eh. In conclusion, every gift matters. Together, we reflect Christ's love and power. I know that the word of the Lord today is very intentional and is very tailored fit para sa atin. You know what, church? Ayoko po sanang sabihin ito eh. I mean, ayoko sana ito yung maging topic. But sabi ko, Lord, sige, if this is what you want, then use me. If my intention is to just to attack, then paupuin mo na lang ako. That's my prayer po. Lagi. Every time I speak, sabi ko, Lord, if my intention is to use the pulpit to attack someone, patahimikin mo na lang ako. Paupuin mo na lang ako. Kasi hindi ko ginagawa kung ano yung purpose ko. I'm just serving myself. This is for my self-glorification. But if it is for you, then allow me. Give me words. Church, Gem Life Fellowship. This is for us. Papasok na ang 2026. And if we wanted to be successful as a church in 2026 and beyond, this is the culture God wants us to have. To recognize diversity and to work as one. You know what? Kasi kung hindi natin to ma-master, we will repeat the same mistakes over and over again. Until such time na matutunan natin ito. That's the time God will give us kung ano yung mga visions na pinakita sa ating mga pastor. Ano yung mga promises na sinabi sa atin. Until such time na matutunan natin to, doon tayo magkakaroon ng massive growth na hinahanap natin. Kasi kung hindi, I'm telling you, we're just repeating the same mistake
over and over and over again. This is the kind of culture God wants us to have. And I believe every one of us here, we have special abilities. Binigyan tayo ng Panginoon noon kasi secured na tayo, alam na natin that we are called for a greater purpose. So let's work together. Collaboratively. Let's work together. Let's work for God's glory and for building up the church. Sige po, tayo po tumayo at manalangin.